Ngayong umaga sa Pinoy MD, onion and honey tea, mainam daw sa problema sa matris at irregular menstrual period. So yung quercetin, yung bioactive compound ng sibuyas, can contribute in lowering insulin, lowering testosterone. Pagka ganon, since lahat nga ng hormones affect each other, no? So pag tumataas ang testosterone, tumataas ang insulin, ibig sabihin nun, tumataas din yung estrogen. Wedding ring na stuck sa daliri ng isang babae. Kamusta na kaya siya ngayon? So hindi ako masyadong nag-worry ng mga unang panahon na napapansin kong medyo tumataba na yung daliri ko. Not until that time na talagang seryoso na akong kailangan ko na siyang tanggalin because parang napapansin ko na nagkakaroon na ng mark sa daliri ko. Kuha sa CCTV, isang babaeng tumatawid, nasalpok ng motor. Ang kanyang hita napuruhan. Mga dapat tandaan kapag tumatawid, abangan. Sa pagtawid ng ating mga pedestrian sa ating kalsada, ugaling natin tumingin sa ating kanan at kaliwa, maging sa ating likuran para maiwasan natin na maulit ang ganitong insidente. Alamin ang mga latest health updates sa pagbabalik ng Pinoy. Pagdating sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated. Ika-20th anniversary po ng World Blood Donors Day, ipinagdiriwang. Pinakaunang kaso ng pagkamatay mula sa sakit na pertussis sa Bacolod na itala. Paalala po ng DOH, iba't ibang herbal medicine gaya ng tawa-tawa, siling labuyo at bayabas, hindi raw gamot sa dengue. Sa CCTV footage na kuha sa barangay Malabago sa Magaldan, Pangasinan, makikita ang isang babaeng may bitbit na plastic bag at tumawid ng kalsada nang biglang isang humaharurot na motorsiklo ang bumangga sa babae. Ano kaya ang kinahinatnan ng aksidente? Abangan mamaya. Pagdating sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated. Ika-20th anniversary po ng World Blood Donors Day, ipinagdiriwang. Pinakaunang kaso ng pagkamatay mula sa sakit na pertussis sa Bacolod na itala. Paalala po ng DOH, iba't ibang herbal medicine gaya ng tawa-tawa, siling labuyo at bayabas, hindi raw gamot sa dengue. Ayon sa datos ng World Health Organization noong 2018, nasa 118.54 million blood donations ang nakolekta sa buong mundo. Nakapagsasalba kasi ng buhay ang pagsasali ng dugo ayon sa WHO. Ang problema, hindi lahat may access dito. Kaya naman sa rekomendasyon ng World Health Organization, dapat lagpas 1% ng total population ng isang bansa ang blood donors nito. Ang target na ito patuloy na naaabot at nalalagpasan pa ng Pilipinas simula pa noong 2017. Noong ika-14 ng Hunyo, ipinagdiwang po ang 20th anniversary ng World Blood Donors Day na may temang 20 years of celebrating giving. Thank you, blood donors! Kung saan ipinapaalala muli ang kahalagahan po ng regular blood donation para syempre makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng sali ng dugo. Kapuso, ngayong napapadalas ang pag-uulan, ingat po tayo laban sa pertussis o yung whooping cough na maaaring makuha sa mabago-bagong panahon. Sa Bacolod City, isang 6 na buwang sanggol ang nasawi dahil sa sakit na ito. Ito raw ang kauna-unahang kaso na namatay sa lungsod dahil dito. Ayon sa datos ng naitala ng City Health Officers ng Bacolod, tinatayang nasa 53 ang bilang ng probable cases ng pertussis. 16 dito ang kumpirmado, 33 naman ang negatibo, habang 4 ang kasalukuyang naghihintay ng resulta. Kaya kung makakaramdam ng mga sintomas gaya ng hirap sa paghinga, pagsusuka at matinding ubo, mainam na kumonsulta na agad sa mga espesyalista. Ngayon pong rainy season, hindi po nagpapatinag syempre ang dengue. Pero paalala po ng mga eksperto, ang ilan sa mga nakasanayan nating pangontra sa dengue, gaya ng siling labuyo, bayabas at tawa-tawa, naku hindi raw yan gamot laban dito. Sa isang health advisory na inilabas ng Department of Health, hindi raw ito totoo at wala pang gamot laban sa dengue. Kahit pa ang nakasanayan ng ilan na dahon ng tawa-tawa, wala pa raw significant findings na nakakagaling ito ng sakit ng dengue.
Yung tatlo na yan, wala talaga sa listahan, no? May mga anecdotal report, no? Especially sa Tawa-Tawa, may mga ganitong klaseng research. But it did not reach the level yet of a significant finding na talagang meron siyang puwang doon sa cure ng dengue. Para labanan ng dengue, mainam pa rin daw na sugpuin ang breeding sites ng mga lamok. Mainam din ang pagsispray ng mga gamot kontra lamok. Paglalagay ng insect repellents at pagsusuot ng damit na proteksyon laban sa kagat ng lamok. At yan po ang ating Pinoy MD latest updates. Tandaan, basta usaping pangkalusugan, dapat updated at laging alerto ka. Till death do us part. Yan ang sumpaan ng dalawang tao sa kasal, lalo na't ngayong buwan ng Hunyo kung kailan marami ang ikinakasal. Ang wedding ring, simbolo ng habang buhay na pagsasama. Pero papaano ko ang singsing na tanda ng wagas na pag-ibig magdulot ng peligro? Aray! Sobrang sakit! Puto ko! Sige. College sweethearts ang mag-asawang Cariza at Jaren. Pareho kaming active sa student government that time, but hindi kami nagkaroon ng chemistry or we didn't fall in love sa isa't isa. Not until nagkita kami sa church and we served both in a music ministry. That's where we get closer, naging friends, hanggang sa naging kami. Pero tulad ng ibang magkasintahan, dumaan din sila sa mga pagsubok. After almost 7 years of our relationship, we broke up for a year. And that 1 year na nag-separate ways kami without any communication, na hindi nagkikita, we remain faithful for our love sa isa't isa. Kaya after that separation year, nung nagkita kami uli, talagang naramdaman namin at na-confirm namin na hahanap-hanapin pa rin talaga namin yung isa't isa. Hindi na pinalampas ni Jaren ang makapag-propose sa kanyang The One. 2017 na ma-engage sila sa isa't isa. Disyembre 2020 na magpalitan sila ng I Do. It's super unforgettable because first and foremost, it happened 2020 in the midst of pandemic, and nahirapan kami na i-push siya, ituloy siya because a lot of people really wants to be there. Our wedding is just so different. That's why it's so memorable. Like we have no reception. Yung sinakyan ko is a tricycle. It's not a bridal car. And then we have a lot of twists in the celebration of our wedding. Ang highlight ng kasal para kay Cariza ay ang palitan ng singsing. It's like confirming na talagang totoo na. Eto na to, hindi na talaga ako single. I'm already married and this is a new chapter in my life. Makakalimutin daw si Cariza, kaya naman simula noong araw ng kanilang kasal, hindi na raw niya tinanggal ang singsing. Marami akong mga bagay na kalalapag ko lang, tapos nakalimutan ko na kung saan ko na ilagay. And knowing na yung singsing, napaka-importante. And then, napakaliit, pwede mong ma-misplace kung saan-saan. Pero makalipas sa mahigit 2 taon, Pebrero 2023, nang mapansin ni Cariza na tila sumikip daw ang singsing sa kanyang daliri. When I started to gain a little weight, that's where nanonotice ko na parang sumisikip na siya. Para ang hirap niya ng i-pull out. And so hindi ako masyadong nag-worry ng mga unang panahon na napapansin kong medyo tumataba na yung daliri ko. Not until that time na talagang seryoso na akong kailangan ko na siyang tanggalin because parang napapansin ko na nagkakaroon na ng mark sa daliri ko and then medyo nag-violet na siya ng konti. So sabi ko parang iba na siya kaya kinakailangan na talaga siyang tanggalin. Ang simbolo ng kanilang I Do, napalitan ng Aray Ko! Puto ko! Sige. Aray! Sobrang sakit! Oh, ang lapit na oh. Gitna na dito na oh. Sakit na masyado!
To the rescue naman ang kanyang mister at mga kaibigan. Yan na ang lapit na Yung una ako lang mag-isa ang nagtatanggal. Talagang pinipilit ko siyang tanggalin sa daliri ko. And sinabon ko siya. Tapos, syempre nilagyan ko ng tubig, nilagyan ko ng oil. Yung mga pampadulas na alam kong pwede kong gawin para matanggal siya. Pero hindi talaga, walang nangyari. Ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Ayon sa General Physician na si Dr. Bianca Mendoza, kapag na-stuck raw ang singsing sa ating daliri, ayan, nagsisilbi ito tilang tourniquet na pumipigil po sa daloy ng dugo sa ating daliri. Kapag nangyari po pala ito, ay posibleng magtamo ng traumatic injury ang daliri tulad po ng fracture. At ang pinakamalala dyan ay putulin mismo ang ating daliri. Naku, kaya ingat-ingat po tayo ha mga kapuso. Siguraduhin natin na tama lang ang sukat ng ating singsing. Ayan. Pag mas tumagal pa yon, na walang blood flow, pwede pong mamatay yung vessels sa daliri. And pwede pong, ang tendency po nito, kailangan po i-amputate o putulin. Siguro within hours, pwede pong, yun nga po, mamatay yung vessel sa daliri. Payo ni Doc Mendoza, nakatutulong daw ang paggamit ng mga pampadulas tulad ng oil. Pwede po tayo mag-apply ng lubricant or ng mga oil, baby oil, kahit ano pong oil na pampadulas. Pwede rin daw gumamit ng mga tali tulad ng ribbon o di kaya ay floss. Pwede po natin gamitan po ng pag-ikot po ng tali or nung kahit anong string or ng floss po para makalabas po ang ring. Kung hindi po talaga nag-work lahat ng methods na nabanggit ko, ang kailangan na po natin gawin ay sirain po ang ring. Ngunit medyo risky lang po ito kasi pwede po matamaan po ang balat. Samantala si Cariza, napapahiyaw sa sakit. Sobrang sakit niya talaga, especially yung feeling na tatanggalin na siya tapos na-stuck siya doon sa may bones ng daliri natin. Naghahanap na kami ng pwedeng pumutol na lang ng singsing kaysa putulin yung daliri ko. Una nilang tinalian ng ribbon ang singsing. Tsaka nila ito pinahira ng liquid soap. Sige, sabon. Makalipas ang 15 minuto, Yan na! tila nabunutan ng tinik singsing si Cariza sa kanyang daliri. Na-amaze din kami na very effective po pala yung ganong way ng pagtanggal ng ring sa daliri. Magmula noon, hindi na rin muna isinusuot ni Cariza ang kanyang wedding ring. Yung singsing ko ngayon ay nakatago, so hindi ko siya binabalik unless talagang mag-reduce ako ng weight ko or paluwagan ko yung singsing. So ngayon, to be safe, hindi ko muna siya binabalik sa daliri ko. 4 na taon simula nang mapalitan ng matamis na I do ang mag-asawang Cariza at Jaren, going strong pa rin daw sila. Pina-adjust na rin nila ang kanilang singsing para hindi na muling ma-stuck sa daliri ni Cariza. At sa ngayon, naging conscious na rin daw siya pagdating sa pagsusuot ng mga alahas. At sinisigurong hindi na natutulog ng may suot na accessories. Sabi nga ni Cariza, be strong or let it go. Siguro lesson learned ko dito is that kapag may mga bagay na tayo na once nating nakita or twice na parang may mali na, wag na nating indahin ng matagal. Sa unang part pa lang na nasasaktan ka na and if you feel that there is really something wrong, learn to let go na hanggat kaya mo pang bumitaw, hanggat kaya mo pang mag-let go ng mga tao at bagay sa iyong buhay. Hugot yarn! Tandaan mga kapuso, sundin ang payo ng doktor para hindi ma-stuck ang inyong singsing at maiwasang magdulot ito ng mas malalang peligro. Samantala, sa CCTV footage na kuha sa barangay Malabago sa Magaldan, Pangasinan,
makikita ang isang babaeng may bitbit na plastic bag at tumawid ng kalsada nang biglang isang humaharurot na motorsiklo ang bumangga sa babae. Ano kaya ang kinahinatnan ng aksidente? Abangan mamaya. Ang 64 na anyos na si Aida ang babae sa video. Ayon sa kanyang pinsan na si Marites, galing daw noon sa kanilang kamag-anak ang biktima. Pauwi na siya nang maaksidente. Pag-uwi niya, nagpahinto pa siya. Hanggang sa naglalakad, wala nang mga jeep, motor, tricycle, tumawid naman, nasa gilid na. Nung nasa gilid na yon, biglaan na bakit nabunggo. Sa lakas ng pagkakabangga, bumulagta sa gilid ng kalsada si Aida. Ang masaklapan nito, nagtamo ng matinding pinsala ang kanyang kaliwang hita. Tumilapon na sa gilid kasi nasa gilid na nung nasagasaan siya. Ang kaso nga lang, ang masakit niya, yung napuruan na binti niya at yung kamay. Dumating po kami doon. Nadatnan po namin si Ate Aida na nakahandusay doon sa may gilid. Conscious naman po, kaso natamaan po yung paa po niya, na fractured po yung paa niya. Nung naaksidente siya, dumating yung mga residente, tapos yung mga pulis, tumawag sila ng ambulansya, diniretso na siya sa Region 1. Ayon kay Doc Jeza Marilim, ang General Surgeon na sumuri kay Aling Aida, kinailangan niyang sumailalim sa isang operasyon na kung tawagin ay open reduction with application of external fixators. Ito yung paglalagay ng bakal sa apektadong binti na magsisilbing buto ni Aling Aida. Depende rin po sa klase or sa type po ng velocity. Kung halimbawa, high velocity or low velocity yung collision, kadalasan yung mga long bones ang naapektuhan, sa mga extremities, nagkakaroon ng fractures. Samantala, nai-report naman daw agad sa mga pulis ng Mangaldan, Pangasinan ang aksidente. Actually, nag-report, may tumawag din sa police station natin na meron ng nangyaring aksidente nangyari sa barangay Malabago. Ang rider na naka-aksidente kay Aling Aida, agad naman daw sumurrender at nakipag-areglo sa pamilya ng biktima. Yung rider natin ay tinakbo ng ating pulis sa ospital sa Mapandan. Bali nakipag-ayos si rider sa biktima, nangako sila na iso-shoulder lahat ng gastos ng ating biktima. Maayos naman siyang nakipag-usap sa amin at sabi niya hindi niya tatalikuran din ang obligasyon niya. Ayon sa doktor, sa ganitong aksidente, posibleng magkabali-bali ang buto ng biktima, tulad ng nangyari kay Aling Aida. Kung nagkaroon po ng pagkabalik sa mga buto po, or tinatawag natin na fractures, ni-stabilize natin yan pagkarating pa lang po sa emergency room. Lalo na kapag mga long bone fractures po na prone sa blood loss. So kapag na-immobilize po natin yung affected na limb, mataas ang tsansa na maililigtas po natin yung apektado na buto or yung limbs po natin. Dagdag pa ni Doc, bukod sa pagkabali ng mga buto, pwede ring magkaroon ng serious head injury ang pasyente. Kung nagkaroon po ng halimbawa pagdurugo sa loob po ng utak or nagkaroon po ng pagkabasag ng bungo, nare-refer natin yan sa mga espesyalista po na nag-oopera sa utak, yung mga neurosurgeons natin. So, depende po sa kung gaano ka-decrease ang sensorium or yung ulirat ng pasyente, kung gaano po kababa. Payo naman ni Doc, kung sakaling makasaksi ng aksidenteng gaya nito, huwag daw basta buhatin ang biktima. Tumawag na lamang daw ng tulong at hintayin ang emergency response team. Ideally, mas maganda yung mga first responder natin, yung mga rescue natin, dapat trained din po sila na mag-evaluate ng pasyente with regards po sa GCS at saka po kung merong active na bleeding. Marunong silang mag-control kung may nagdudugo. Payo naman ng pulisya sa mga pedestrian, tumawid sa tamang tawiran. Sa pagtawid ng ating mga pedestrian sa ating kalsada, ugaling natin tumingin sa ating kanan at kaliwa.
maging sa ating likuran para maiwasan natin na maulit ang ganitong insidente. Para naman sa mga motorista at rider, iwasan ang magmaneho ng matulin. Observe speed limit. Yung kapag nakainom na sila, huwag na silang mag-drive ng anumang sasakyan para makaiwas sa aksidente. At lalong-lalong doble ingat. Lalo na yun, ang nangyari ang insidente natin katatapos lang ng ulan at madulas ang daan. Samantala, kasalukuyan pa ring nagpapagaling sa ospital ang biktimang si Aida. Natapos na ang operasyon na ginawa sa kanya at naikabit na rin ang bakal sa kanyang kaliwang hita. Mensahe ko kay Ate Lida na sana tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling para bumalik ang kanyang dating sigla. Sa mga nais magpaabot ng tulong sa biktima, pwede po kayo magpadala ng tulong pinansyal sa mga numerong ito. Sa pag-isa, di raw pwede itong mawala. Pero sa kada hiwa, siguradong mapapaiyak ka. Yan ang sibuyas. Pero mapapaiyak ka rin daw sa tuwa kapag nalaman mo ang benepisyong dulot nito. Dito sa isang barangay sa Uson, Masbate, sibuyas ang sakalam na sangkap ng 40 anyos sa si Elenita Larrieta. Sa kanyang munting bakuran, iba't ibang halaman na raw ang kanyang pinaparami. Nagbunga na raw kasi ang pagiging plantita niya nang magkaroon siya ng urinary tract infection o UTI. Mahirap po umihi, sir, pabalik-balik sa CR, ihi ng ihi, tapos patak-patak lang po. Kaya nahirapan po talaga ako. Iba't ibang halamang gamot na rin daw ang kanyang nasubukan. Pero ang paborito niya, ang sibuyas na pwede palang gawing tsaa. Nag-research po ako kung talagang totoo yun. At saka pagkatapos ko pong research yun, ginawa ko po, talagang in-apply ko po sa sarili ko. Ayun po, nawala po yung UTI ko po. Bukod sa naging mainam daw para sa kanyang UTI, ang onion and honey tea, nakatulong din daw ito sa kanyang irregular na buwan ng dalaw. Irregular po yung mens ko, sir, dahil di ko po alam kung bakit nagkaganoon dahil nung previous po, hindi po ganun ang regla ko. Talagang buwan-buwan po ako dinadatnan. Tapos, nung nalaygit po ako, doon po nag-irregular yung regla ko po. Mainit po ang ulo ko. At saka masakit po yung puson ko. Hindi ka raw maiiyak sa paggawa ng onion and honey tea dahil easy-peasy lamang ang recipe. Maghiwa lang ng 2 pirasong sibuyas. Tsaka pakuluan sa loob ng 8 minuto. Isalin ang tinimplahan ng honey bilang pampatamis. At meron ka ng onion and honey tea. Ang bango, amoy durian, tapos pag ininom mo na, masarap, sir, masarap. Dahil po sa honey. Pwede po siyang inumin na walang honey, sir. Importante doon, yung mainom mo yung tea. Palamigin lang po natin. Dahil naniniwala si Elenita na sharing is caring, ibinahagi na rin ang kanyang nahanap na recipe sa kanyang social media account. Albularyo po yung biyanan ko, kaya isa po siya sa nakuhanan ko ng idea na mag-vlog ng herbal po. Here's the tea, mga bi! Alam nyo ba na ayon po sa mga eksperto, totoong epektibo ang sibuyas pagdating sa dysmenorrhea. Meron kasi itong natural na flavonoid na tinatawag na quercetin na nakatutulong po sa uterine contractions para mabawasan ang period cramps. Kaya naman, hindi na raw tayo maiiyak sa sakit dulot ng dysmenorrhea. Ayon sa ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oye Balburias, nakatutulong ang sibuyas sa pagpapababa ng insulin. So yung quercetin, yung bioactive compound ng sibuyas, can contribute in lowering insulin, lowering testosterone. Pagka ganon, since lahat nga ng hormones affect each other, no? So pag tumataas ang testosterone, tumataas ang insulin, ibig sabihin nun, tumataas din yung estrogen. So kung ang isang babae may estrogen dominant status, then mababalik nito yung ratio ng estrogen towards progesterone. Dahil dito, ayon kay Doc, posible nga makatulong ang sibuyas para magkaroon ng regular menstruation. Pag nabalanse ang mga yan, ang babae magkakaroon siya ng normal and regular
cycle without any premenstrual symptoms, no, or PMS symptoms, yun dapat yung normal pagka balanse ang ating hormones. Ang problema ni Elenita sa kanyang irregular na buwan ng dalaw, nasolusyonan daw dahil sa madalas na pag-inom niya ng onion and honey tea. Ininom ko po siya nung meron po akong dalaw. Tapos yun po, naglabasan po yung mga buo-buo na itim na dugo. Talagang ini-encourage ko yung mga kababaihan na gawin din nila yung ginawa ko. Kasi yung sibuyas, yun lahat yun anti-inflammatory, antioxidant, as well as supporting hormone metabolism. Kaya nawala yung kanyang dysmenorrhea. Pero I guess hindi lang sa sibuyas, baka kombinasyon na rin ng mga iba-ibang gulay na kinakain niya. So it's not really naman just the sibuyas. Although talagang identified yung bioactive compounds kasi ng sibuyas Bukod sa menstrual cycle, posible rin daw maging solusyon ang sibuyas sa mga problema ng kababaihan pagdating sa kanilang reproductive health. Quercetin can help support in hormone metabolism, no? So, isa kasi sa mga hormones or several hormones na nakakaapekto sa fertility ay testosterone, insulin, no? At saka yung tinatawag nating luteinizing hormone. So, ito pag masyadong mataas, nakaka-contribute kung bakit nga mahihirapan ng isang babae na mabuntis, no? Kasi nakakaproblema siya sa kung paano na may metabolize. Pero ayon sa ating health and wellness doctor, hindi raw problema kung mapasobra sa pagkain ng sibuyas, basta't samahan lang ng iba pang mga masusustansyang pagkain at healthy lifestyle. Wala naman akong nakita na nagkaroon ng toxicity kasi these are bioactive compounds na galing lamang sa totoong pagkain. Sa dalang benepisyo sa katawan, talaga namang ikaw ay mapapayes sa sibuyas. At sa benepisyong dulot ito, tiyak na hindi ka na maiiyak. Mga kapuso, laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Para sa health tips mula sa ating mga eksperto, i-follow po ang ating Facebook page ng Pinoy MD at GMA Public Affairs o kaya ay syempre mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso. Maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok sa atin ngayon pong araw ng Sabadong ito at syempre sana ho ay na-inspire kayong maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita pa rin po tayo dito pa rin mula 6 to 7 a.m. po sa ating Kapuso Network, ang Pinoy MD. Ako po ang inyong kapuso, Connie Season, na nagpapaalala, iisa lamang po ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Kaya dapat itong